Binigyan niya ako ng lakas upang makatayo sa inyong harapan. At patuloy natin purihin ang Panginoon, pasalamatan sa ginagawa sa atin, sa ating mga buhay. At hindi po aksidente na ako ang naatasan na magbigay ng mensahe sa umaga ito at ito'y kalooban ng Panginoon. At napakahalaga po ng ating pag-uusapan sa umaga ito, ito'y napapanahon. Na may mga bagay-bagay na nakakaligtaan tayo at nawawala sa ating isipan. Lalo na sa mga panahon ito, nasabi na malapit na ang wakas. Sino naniniwala na malapit na ang wakas? Amen. Dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran. At ang kaaway ay nagdodoble kayod ng pagkilos, lalo na sa mga Kristiyano. Kaya kinakailangan alam natin, mga ilang bagay lang ito, napakaraming bagay na dapat nating malaman. Ngunit wala tayong panahon para ito ay pag-usapan natin sa loob lang ng ilang minuto. Gugugol tayo na napakaraming panahon dito, mahabang panahon para matukasan natin kung ano ang mga bagay-bagay na dapat nating malaman sa ating paghahanda. Dahil ang Panginoon ay isa man sa atin na ayaw niyang mapahamak. Nais na para lahat tayo ay makaligtas. Kaya nga meron tayo banal na kasulatan na binigay sa atin upang malaman natin kung ano pa ang mga nangyayari o kung ano dapat natin gawin na paghahanda. Kaya ating pong pag-uusapan sa umaga ito ay pinamagatang The End is Near. Ang wakas ay malapit na. Maniwala po tayo dyan, hindi lang sa ating bansa, nangyayari na kung ano-ano mga bagay-bagay. Kaya kinakailangan, alam po natin to. Pagka hindi natin alam to, kulang tayo sa kaalaman. At ano ang sabi sa Hosea 4:6? My people are destroyed for lack of knowledge. Ang aking bayan ay napapahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kaya kailangan alam po natin to. Lalo sa panahon natin, marami po ngayon nangangaral na hindi naman talaga nanggagaling sa banal na kasulatan ang kanilang pinangangaral. Amen. At lahat po ng palatandaan ay naririto na. Kaya magbabasa tayo ng ilang scripture na makikita natin na kung hindi tayo pamilyar dito, ay makikita natin na talagang malapit na ang wakas. Amen. Pasensya na po kayo, medyo hinihingal ako eh. Naka-upload pa yun. Dito po sa sa Daniel chapter 2, 12 verse 4, sabi, Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito. At isa na mga aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. Yan lang ba yun? Yan. So dito po makikita natin sa Daniel. Sa English, lagay mo nga sa English. Ang sabi dito sa Daniel, But thou, O Daniel, shut up the word and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Kaya po, kung hindi natin masyado makuha, kasi ang magandang balita ay paraphrase eh. Kaya hanggang maaari, binabasa natin sa mga iba-ibang Bible. Lalo na sa King James. Ang King James kasi ang original. Kaya sabi niya, kung tatagalogin natin, sa bandang huli, ang sabi rito, many shall run and grow, and knowledge shall be increased. Maraming paparoon at parito. At ang karunungan ay lalago. Hindi po ba malago ang karunungan ngayon? Maraming pupuntaruan at parito, papalit parito.
Na ibig sabihin, yung mga tiga-ibang bansa pupunta rito sa atin at dito yung mayaman. Pero mga Pilipino pupunta sa ibang bansa, ganun din nagkahanap ng ikayayaman. Magtataka kayo, bakit yung mga tiga-ibang bansa pupunta rito ay mayaman? Ngayon din ang Pilipino, pupunta sa ibang bansa, marami hindi pinapalad. Amen? Kaya kung tutuusin, kung saan tayo talaga, dito tayo sa Pilipinas. Kaya lang, gawa nga nung mga, lalo na ngayon sa end time, maraming magpaparod pa rito. At ang higit sa lahat, ang kaalaman ay lalago. Napakalago po ng kaalaman ngayon. At yan ang pinagkakaabalahan ng mga tao ngayon. Ano ang latest na invention na pinagkakaabalahan ng mga tao? Walang iba kundi ang cellphone. Napakalago ng kaalaman ng mga tao ngayon. Nung na-invento yan, naaagaw ang atensyon ng tao sa mga cellphone. Kahit na pinakamahirap na Pilipino, hindi maaaring wala cellphone. Makikita yun, pag sa mga kalye, naglalakad, bit-bit ang cellphone. Sa mga sasakyan, dala-dala ang cellphone. Wala nang inatupag ng cellphone. Hindi po masama ang cellphone. Depende sa paggamit. Kailangan po natin yan para madali ang komunikasyon. Hindi katulad ng araw, mga telegrama, sulat, inaabot na isang buwan. Pero ngayon, on the spot, pwede mo kausapin. Kung sino man kahit na sa ibang bansa. Yan po ang sinasilalago ang kaalaman. Kaya maraming tao ngayon talagang malayo na sa Diyos. At yung mga nag-iimbento ng mga kung ano-ano bagay ngayon ay talagang hindi na kumikilala sa Diyos. Dahil ang katwiran nila, to see is to believe. Gusto nila may makita resulta. Kaya yung mga matatiling tao nag-iimbento na kung ano-anong bagay ay talaga napapalayo na sa Diyos. Dahil kaya na nilang gawin ang mga imposibleng bagay. Amen? Tandaan mo, ulitin ko, ang cellphone ay hindi masama. Nagagamit natin yan. Depende sa gumagamit. Amen? So, isa pa, sa Revelation chapter 6, sabi rito, may narinig akong parang isang tinig na nagmula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na rin na lamang ang mabibili. Ganon din sa halaga. Ngunit huwag kong pinsalain ang langis na tulipo at ang ahala. So dito makikita natin, ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na rin na lamang ang mabibili sa ganon ding halaga. Ano ibig sabihin yan? Patuloy na tataas ang mga bilihin. Isang takal na trigo, sabi, tumbas na isang araw na sweldo. Magkano ang bigas natin ngayon? Pataas na po, taas po na. Wala ng panahon, wala ng pagkakataon na yan ay bumaba. Dahil kagagawan din ng mga tao. Kaya tumataas yan. Kagagawan din ng mga ibang negosyante yan. Ganyan na, talaga sa huling panahon, ang mga tao ganyan talaga magiging ugali, makasarili. Amen? At doon sa Matthew 24, ang sabi rito, ilan lang po itong babasahin muna natin. Ang sabi sa Matthew 24:3-5, habang si Jesus sinakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagpaparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Pagsabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paririto sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami sila maililigaw. Nakikita niyo yan sa Facebook, sa YouTube. Di po ba? Ninag-aakin, siya yung appointed son. Siya yung itinalaga.
Sila yung Kristo. Marami po, kaya ingat po tayo, kinakailangan natin yung talagang alam natin ang banal na kasulatan. Kaya inaatasan nga tayo, meditate day and night. Amen. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong mahinawa. Lahat naman tayo may Bible, nasa cellphone lang ang Bible eh. Wala po tayong maikakatwiran sa Panginoon. Bigyan po natin ng halaga ng panahon. May panahon nga tayo eh, sa cellphone eh. Bigyan natin ng panahon, mas mahabang panahon ng Panginoon. Nakuha po ba natin? Nakikita naman natin ang kapaligiran ngayon. Ang mga kaugalian ng mga tao sa ating kapaligiran. Lahat po yan ay nasusulat. Kung babasahin nga talagang magbubulay-bulay tayo ng malalaks, lahat po makikita natin dyan dahil yung nangyayari ngayon ay nakasulat na. Hinula niya ng mga propeta noon. At ipinangaral din ng Panginoon sa Kristo. Kaya naman kinakailangan maghanda po tayo. Kinakailangan talagang thoroughly, talagang maghanda tayo. Kaya kasi meditate. Hindi sinabing magbasa, meditate. Iba yung pinagbubulay-bulayan mo. Amen? Hindi naman maaaring sabihin natin, hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan. Ano bang nakasulat sa banal na kasulatan? Maunawaan mo kung ikaw ay Kristiyano. Bakit? Kasi binigay sa iyo ang banal na Espiritu. Amen. Na siya magtuturo sa iyo, magbubukas ng isipan at mapapaunawa lahat na nakasulat. Amen. Kaya mahalaga po yung pagbubulay-bulay natin. Sinabi bulay-bulay gabi at araw. Hindi lang basta basahin. Amen. Nasa ganoon, lumawak ang ating pananampalataya dahil kinakailangan po malimit tayo makapag-usap sa Panginoon. Amen. Ang pag-aaral natin pagbabasa ng banal na kasulatan ay pakikipag-usap sa Panginoon. Ang tanong, ilang beses po tayo nakikipag-usap? Ilang oras, ilang minuto tayo nakikipag-usap sa Panginoon? Nabubuhan natin. Kaya sabi nito, maraming paririto sa pangalan mo at magpapanggap na sila ang Kristo at marami sila maliligaw. Hanggang 5 na ba yan? Ano ba isang verse dyan? Meron pa dyan eh. Sa 24. Ang sabi, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamahamang himala at mga kababalaghan upang iligaw. Sino ililigaw? Upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya nga dapat mag-ingat tayo, maging ang mga hinirang. Sino hinirang ng Diyos? Lahat tayo narito ay hinirang ng Diyos. Pinili tayo. It is not by accident we are here. We are chosen by God. We are a chosen generation. Kaya sabi mag-iingat tayo, kaya pinag-iingat tayo. Even the very elect ay po pwedeng maligaw. At marami nang naligaw. Marami naligaw. Kaya iba nadidinig ko yun sa Facebook, may mga nangangaral dyan. Pero kung pakikinggan mo mabuti, aliwas sa nasusulat. Magkapanggap ng Kristo. At kung tayo talagang kapit na kapit tayo sa Panginoon, alam mo, marinig mo lang kung hindi galing sa Panginoon sa sarili lang niya. Kaya pinag-iingat nga tayo mga kapatid. Kailangan alam natin kung sa Panginoon o hindi. Kasi marami ngayon talaga kathang-isip lang. Especially sa mga mega-church. Bihira sa mega-church ang nagtuturo ng katotohanan. Bakit? Hindi ko naman nila lahat. Karamihan dyan ay mga negosyo. Hindi nga sinabi ni Pablo. Sa mga, hindi kami katulad ng iba, sabi ni Pablo, na kinakalakal ang salita ng Diyos.
marami nang pinagkakakitaan sa salita ng Diyos. Kaya pag-aayos po tayo sa ating nalilinig, sa ating pinapakinggan. Kung ikaw talaga sa Panginoon, alam mo madinig mo lang yan, alam mo kung saan galing yan Kung sa sarili lang niya. Kaya nga hindi lahat ng nangangaral. Malinaw dyan sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo. Mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan. Yun ang hinaharap ng mga tao, yung himala. Mga kababalaghan. Di ba marami yan? Meron nga sa TV. Di ba? Marinig mo, meron siya programa din sa Channel 4. Pagka may sakit ka, wag pupunta sa doktor. Hindi siya naniniwala sa doktor. Pag may sakit ka, lumuhod ka. Magdasal ka sa Panginoon. Ang doktor ginagamit din ng Panginoon yan. Amen? Ang gamot ginagamit din ng Panginoon yan. Amen po ba? Hindi lahat ng himala galing sa Diyos. Iba yung himala galing sa Diyos. Amen. Lalo sa panahon natin kaya nga sabi, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Ano po bang pag-iingat ang gagawin natin? Anong paghahanda? Kinote na kanina yun. Mr. Ellen. Ano dapat natin gawin? Hebrew 10:25. Ano sabi no? Sabi, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Huwag natin kaligtaan ang pagtalo sa mga pagtitipong katulad ng nakagawayan ng ilan. Kundi magpalakasan tayo sa bawat isa, lalo na ngayong malapit, nakikita natin na malapit na. Malapit na dumating ang Panginoon. Huwag tayong hindi. Hindi natin alam kung kailan, pero malapit na. Lahat, hindi lang dito sa atin. Sa ibang bansa man, may mga nangyayari na. Yung dati hindi binabaha na. Amen? Kabila ang wildfire. Nagkakasunog. Dahil sa tindi ng inod. Amen? So yung paghahanda natin gawin, magkaligtaan, dumalo sa pagtitipon. Katulad ng nakagawian. Ano yung nakagawaan? Ano yung ibig sabihin ng nakagawaan? Naging habit, naging bisyo mo. Magbibisyo ka na rin lang. Hindi, pag-attend na gawin mong bisyo. Amen? Kasi doon, ibig sabihin, malinaw yan huwag kaligtaan ng pagdalo sa pagtitipo katulad ng nakaugalian ng ilan. Kung hindi, ano sabi? Magpalakasan. Amen? Magpalakasan tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, magtulungan. Pagka yung isa nahihirapan, amen? Tulungan natin. Saan mang maitutulong natin? Magtulungan sa isa't isa. Magpalakasan. Magpanalangin sa bawat isa. Amen? So yan po ang kinakailangan. Kaya nga rito, nais kong ibalik yung tutalaran sa pastor din. Hindi ko na kasi magawa para na magugulit, manumbalik ang sigla na itong church. Nawala kasi yung cell group Pumaray balik natin yung cell group. Ibang Bible study.
Pag-aralan natin kung saan. Kasi nga ang Bible study, mga cell group, katulad doon natigil na doon kila Mr. Alice, hindi ba tinigil natin yun? Kahit pa paano, makakahuli tayo doon eh. Kasi ang cell group ang nagsisilbing lambat na panghuli. At pagka tayo nakahuli, doon pa lang natin dadali sa church sa bangka. Amen? Kaya ibig sabihin, maghuhulog tayo ng lambat. Yun nga cell group, yun ang panghuli sa ating mga neighborhood. Amen? Nung inumpisahan to, saan ba nanggaling? Saan nag-umpisa? Hindi ba doon sa terrace lang namin, isang cell group lang, isang Bible study? Ilan lang kami nag-umpisa. Amen? So yun ang purpose. Bahagi ng tinatawag na go and make disciple. Maghuhuli tayo. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon, di ba? I will make you a fishers of man. Amen? So dito sa locality natin nato, dapat magkano tayo, umpisahan natin. Tingnan natin sa ating kapaligiran. Doon nga sa amin, umpisa po ito, kinakausap ko lahat doon eh. Kaya lang hindi na pwede ngayon. Dahil may church doon sa kanto. At sinasaturate nila yung lugar na yun. Kung sasabayan natin yun, makakagulo lang. Magdadalawa, pareho lang ko sasabihin nila. Mag-iisip lang hindi maganda. Pag-aralan natin, saan tayo muli makakapagtayo ng cell group? Cell group. Ano ba ibig sabihin ng cell? Tulad ng katawan natin, di ba? Meron tayong cell sa katawan natin. Cell is a living organism. Kaya nga pag may cell group, dapat buhay, dapat kumikilos, dapat nag-i-invite. Kaya sabi ng Panginoon, ihulog niyo lang bat. Ang sabi ni Peter, Panginoon, magdamag kaming namalakaya, wala kaming nahuli. Dahil sa sinabi niyo, ihuhulog namin. Doon sa tabi mismo, hinulog yung lambat. Di ba nakawa sila marami? Eh, yun din na sinasabi, mga kapatid, ihulog natin yung lambat to our neighborhood. Makakahuli tayo. Kamuha natin, kasi panahon na kasi, mag-celebrate tayo ng 12 years. At yun nga, hindi maalis sa isip ko, nawa, Panginoon, tulungan mo kami, kami na, pang-13 taon ay mag-umpisa kami na muli lumagok, sumigla ang iglesia mo sinimulan sa lugar na ito. At sa pamamagitan ng bawat isa sa atin, sa pagtutulungan natin, walang imposible. Amen. Amen po? So marami nang nawala sa atin. Susunod talakayin natin yan. Amen. Tingnan natin, yun sa John 14, 1-3, ang sabi nito, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. Hindi ba nangako ang Panginoon? Babalik siya. Pinangako niya sinabi, paghahanda na daw tayo ng matitirhan. Sa English nga, mansion eh. Paghahanda tayo ng matitirhan. At ang gusto ng Panginoon, makapiling na tayo. Magpakailanman. Kaya nga itong paghahanda, pinaghahanda tayo ng Panginoon. Dahil sa Panginoon, walang isa pa na yung mapahamak. Kaya kailangan alerto tayo at huwag tayong bibitaw sa Panginoon. Kaya ngayon ang tema natin sa anniversary, abide. Abide in Christ. Walang iwanan. Kapit lang. Amen.
ang Panginoon. Hindi tayo iiwanan dahil pinangako niya yan eh. Kaya lang ang mga tao, ang umanang iiwan sa Panginoon. Amen. Kaya po sikapin natin yung pinagkaloob sa atin. Natatak natin. Ano ba yung tatak natin? Wala ibang hindi banal na espiritu. Yan ang tatak ng Kristiyano. Kaya nga sabi ng Bible, do not quench the Holy Spirit. Huwag natin itaboy, huwag natin pabayaan, umalis. Manatili tayo kay Kristo. Habang kasi nananatili tayo kay Kristo, hindi aalis yan. Magpakailanman pinangako yan. Pagkakaroon sa atin ng Espiritu Santo at siya'y mananalagi, magpakailanman din ang pangako ng Panginoon. Pero pagka bumitaw ka sa Panginoon, kailangan naman manatili pa sa iyo yan. Amen. Oo nga't nagkakasala pa rin tayo. Pero hanggang ikaw ay hindi bumibitaw kay Kristo, ang banal na Espiritu hindi lalayo sa iyo. Andiyan pa rin yan. At ikukumbi ka niyan. Hindi ka titigilan yan. Hanggat hindi mo pinagsisisihan ang mga ginawa mong kasalanan, yun ang trabaho ng banal na Espiritu. Ikumbi ka. Amen. Kaya nga pagka tayo nakakarinig na matatalas na salita, na sermon, ang sinabi nga, 4:12 ng Hebreo, ang kanyang salita ay matalas pa sa tabak magkatalim. Amen. At sinabi rin sa Isaiah, na ang kanyang salita ay parang apoy at pamukpok na dumudurog sa matitigas na bato. Pero yung ayaw marinig ng marami, pagka ginapit na salita ng Diyos bilang tabak, lalo tayo magpasalamat. Dahil nais ng Panginoon, makalis ang mga anumang mga bagay hindi nakanais-nais sa atin. Amen? Lalo na sa panahon ito, talagang tatabakin tayo ng Panginoon. Sasalang tayo sa apoy. Pupukpukin tayo ng kanyang salita para madurog lahat ng matitigas na bagay na iniingatan natin sa ating sarili. Kaya nga doon sa ating nadinig kanina, doon sa aking asawa, pagdating ng huling panahon, marami ayaw na makikinig ng katotohanan. Bakit? Ang katotohanan kasi ay masakit. Pero kung tayo magpapatuloy, kahit tayo nasasaktan na sabi, if you will continue my teaching, sabi ng Panginoon, you will know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Kaya nga marami, lalo sa mga ibang churches, pag nakarinig ka, ayoko na dyan, hahalap na mga aral na ayon lang sa kanyang kagustuhan sa narinig niya. Kasi pagkarinig sila na medyo matalim, ginamit ng mga ngaral, nagtabak ang salita ng Panginoon. Nagagalit sa pastor. Ako na naman ang pinapatamaan. Pasalamat ka, tinamaan ka, tinataba ka. Amen? So yun mga kapatid, ang Panginoon ay nangakong si Aiba. Babalik. Kung tayong mainip, marami kasi nainip eh. Ba't tayo mainip? Ano sabi ng Panginoon? Yung 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. Yes. Amen. Pero sa nararamdaman ko ngayon, para hindi na talaga tatagal dahil sa mga propesiya, lahat na nakasulat ay nangyayari na sa ngayon. Amen? Bilang katibayan, punta tayo doon sa 2 Timothy, chapter 3. Pati asawa ko, pilitan niya. Ito sa 2 Timothy, ito.
Dapat mong malaman na sa mga huling araw, kasama na ngayon. Sabi, darating ang sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Makasarili. Maibigin sa salapi. Lovers of money. Tandaan natin, ang salapi ay hindi masama. Kailangan natin yan. Ang masama ay yung pag-ibig sa salapi. Kung inaakala nyo masama ang salapi, bigyan nyo sa akin. Para hindi kayo sumawa. Amen? Ang sabi, mga tayo magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swel sa magulang, walang utang na loob at lapas-tangas sa Diyos. Ano ang isang sanhi ng kahirapan dito? Hindi lang dito maging sa ibang bansa. Ang sabi, mapagsamantala. Pilipinas, naghihirap sa bigas. Pero ilang warehouse, yung nirate nila, punong-puno ng bigas. Mapagsamantala, ayaw ilabas dahil pinatataas ang presyo. Nasaan ang pag-ibig doon? Kaya lahat ng nangyayari sa atin, huwag tayong magtaka dahil nasusulat na nga yan eh. Sinabi na ng Diyos yan sa pamamagitan ng propeta. Amen. Yes, suwail sa magulang. Karamihan ngayon eh. Hindi naman lang, pero karamihan. Lalo na yung wala sa Panginoon. Talagang mga suwail. Diba? Madalas yung magulang ang takot sa anak eh. Imbis na yung anak ang matakot sa magulang. Lalo na ngayon, di ba? Bawal paluin. Bawal saktan. Suwel sa magulo, walang utang na loob at lapas-tangan sa Diyos. Lapas-tangan sa Diyos. Makikita natin yan mga kapatid sa ating kapanahonan. Kitang-kita natin yan. Hanggang 5 na ba yan? Yan. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa. Walang habag. Mapanilang puri. Walang pagpipigil sa sarili. Marahas. At walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo na pagiging mga Diyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan ito sa kanila. Sa kanilang pamumuhay, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao, sabi ni Pablo kay Timothy. Dahil si Timothy batang-bata, nagpapaalam na si Pablo, pinagkahabilinan siya. Dahil malapit na pumanaw si Pablo nun. At maiiwanan niya, successor na si Timothy. Batang-bata. Bakit pinag-aabilin na? Ipangaral niya para humanon, di panahon. Dahil may nangyayaring ganyan, kahit sa panahon natin. Pagkabata yung pastor, ayaw paniwalaan. Anong sabi ng mga, mas matanda kami dyan eh. Mas marami kaming karanasan dyan. Ang tanong, pinili ka ba ng Diyos? Kahit bata yan, makinig tayo, as long as na ang pinapangaral niya ay biblical, hindi ka tang-isip. Maraming churches na ganyan eh. Tama ba, Brother Roger? Meron nga dyan, mga churches, hindi ba? Yung mga pastor, casual eh. Pwede tanggalin nila, palitan nilang iba. Di ba meron kaya? Palit-palit yung pastor, pagka hindi nila gusto, papalitan nila. Amen. Kalapastanganan nyo sa Diyos, inapoint ng Diyos yan eh. Tapos papapalitan mo. Diba? Sabi, nangyari din ng araw yan eh. May lumapit sa amin eh. Ayaw doon sa pastor, dahil 22 anyos lang yung pastor nila. Eh mga member na may mga senior citizen, matatanda. Oh. Wala silang pastor, pinalayas nila.
Amen? Pinalitan. Amen? Kaya hindi ko mabata ang pastor, hindi as long as na tinawag niya ng Panginoon. Anointed yan eh. Wisdom from above, meron yan. Hindi wisdom dito sa sanlibutan. Basta ang tinawag ng Diyos, malalaman niyo naman eh, kung talagang pinagkaroon ng talino na galing sa Diyos. Amen? O ito pa. Kaya na natin tinatalakay ito, gusto makita yung mga kapatid na yung mga nangyayari sa ating kapaligiran ay naisulat na. Amen? Luke 17, 26 to 30. Sabi, ang pagparito ng anak ng tao ay natutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din ang mangyayari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng mga bahay. Ngunit ang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ang apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Bigla. Kaya pinaghahanda nga tayo katulad ng panahon ni Noah. Tinawag ng Panginoon si Noe. Amen? Pinagawa ng arko. Doon sa ituktok ng bundok. Kaya pinagtatawanan siya, di ba? Nagtayo ng arko doon sa ituktok ng bundok. Lahat, hindi siya paniwalaan. Kaya hindi sa panahon natin ayaw maraming maniwala. Amen. Kaya sa panahon natin, kung panahon ni Noah, pinagtayo ng arko ng Panginoon, ng Ama, si Noah para sa kaligtasan ng mga tao. Amen? Nakukuha natin. Kaya naligtas. Sino naligtas? Ilan lang sila? Lahat na pumasok sa arko, yun ang naligtas. Dinisenyo ng Panginoon yun. Yung arko na yun. At sa panahon natin, paano tayo maligtas? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, because Christ is the ark of our salvation. Pagka ikay pumasok kay Kristo, sigurado ligtas ka, kapatid. Kaya ang ark natin ngayon ay wala iba kundi si Jesus Christ. Kaya Christ is the ark of our salvation sa panahon natin. Katulad nga, sinabi, panahon ni Noah. Kaya nga tayo naghahanda. Kinakala, lagi tayong handa anytime kasi hindi natin alam, wala nakakaalam. Ultimong si Kristo hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang Ama lang nakakaalam kung kailan siya utusan na muling bumalik. Para kunin yung mga sa Kanya. Kaya ang buhay Kristiyano hindi basta-basta, mga kapatid. Kailangan lagi tayong handa, lagi tayong alerto sa ating kapaligiran. Lalo na sa panahon natin, magbantay tayo. Amen? Yung nangyayari sa ating kapaligiran, kailangan alam natin. Amen? Saan ba sa Luke 17? Tingnan natin sa 21. Hanggang 30 na ba yan? Susunod. 21, 34. Ang sabi nito, mag-ingat kayo na huwag kayong malulog sa labis na pagsasaya. Anong panahon natin? Ang mga tao ngayon, mas ang labis ang kasiyahan. Nagsasaya sila. Kasayahan sa mundo. Paglalasing at matuon ang inyong isip, pag-iisip sa mga alalahin sa buhay na ito. Kung hindi ay bigla kayong aabutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't, ang sabi nito, kaya't maghanda kayo sa lahat ng oras.
Lahat ng oras, naghahanda tayo. Paano ba tayo naghahanda? Unang-una yung pakikipag-usap natin sa Panginoon, yung ating panalangin, huwag natin bibitawan yan. Huwag tayo makalimot. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malagpasan ninyo ang lahat ng mangyayari dito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Amen. Mga kapatid yun na huwag tayong bibitaw. Kahit na anong mangyari sa ating kapaligiran, sa Panginoon pa rin tayo. Kasi lagi lang natin alalahanin ang mga pangako ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iwanan. Kaya lagi tayong nakaabay sa ating Panginoon. Hindi tuwing linggo lang. Araw-araw yan. Pagka sinabing lagi tayong nananalangin, ibig sabihin lagi tayong humingi na sa glory sa Panginoon. Yun ang isang bagay na hindi mo alam ang gagawin mo. Panginoon, tulungan mo naman ako rito. Panalangin na yun eh. Hindi mo naman kailangan umiyak pa kung ano ang gawin mo, di ba? Ay yung aalis ka lang, bago ka lumabas ang dito ang Panginoon, gabay at pagtubay ni sumaakin hanggang makarating ko sa aking pupuntahan. Panalangin na yung kapatid. Amen. Pagka kayo may kasama sa bahay na aalis, kailangan natin, Panginoon, gabay at pagtubayan mo. Kung anak mo yung aking anak. Amen. Yun ang sinasabi, magtulungan tayo. Magpalakasan tayo. Amen. So, punta tayo sa 1 Thessalonians, chapter 5. Nasabi, mga kapatid, hindi na kailangan isulot ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Yun ang sinasabi, hindi na kailangan eh. Kasi mismo tayo, makikita natin kung talaga tayo nagsasaliksik. Amen? Kaya sabi mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng mga magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating na nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala kayo sa kadiliman. Hello? Ang linaw eh, di ba? Sabi, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yun at pag darating na para magnanakaw. Wala na tayo sa kadiliman. Alam na natin, maliwanag ang ating isip. Sa atin ang banal na espiritu, yun ang gabay, pagtubay natin. At yun ang nagtuturo sa atin kung ano dapat natin gawin. Kaya nga pinagkaroon sa Santong Espiritu, dapat kumukusap tayo sa Kanya, kinakausap natin siya. Amen. Next. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o dilim. Kaya nga, kailangan kayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. So ito mga kapatid, unawain natin ito. Sabi sa 6, kanya nga, kailangan kayo manatiling gising. Laging handa, at laging malinaw ang isip at di tulad ng iba. Bakit sinabi ito? Kaya nga kailangan manatiling gising, laging handa. Hindi ba yan ang ugali ng mga sundalo?
Sino ba tayo? We are soldiers of Christ. Tayo mga sundalo ni Kristo. Ano mga sundalo? Laging handa, alerto. Dahil may kaaway, may kalaban. Amen? Kasi kung hindi ka handa, hindi handa yung pag-iisip, maisahan ka ng kalaban. Amen po na mga natin. Kasi sir, lagi tayong handa bilang sundalo ni Kristo. Kung tayo laging natutulog. Kaya nga sabi, manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang mga tao at sa gabi din ang karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. At isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. So yan dapat nasa isip natin. Lagi tayong handa anytime. Hindi tayo maiisahan. Handaan natin tuso ang kaaway. At hindi lahat na nakikita natin sa Diyos. Amen. Dahil si Satanas man ay nagpapanggap na angel of light. Hindi ba kanya maraming naliligaw na eh? Dahil sa Diyos yun. Amen. Eh, nagpapanggap lang pala. Patuloy kayo, di ba? Marami nangangaral, nagpapanggap na sila ay kay Kristo. Sila ang Kristo, sila ang pinilugo. He is the only begotten Son of God. He is the appointed Son of God. Hindi ba ang dami naloloko? Anong ginagawa nila? Nagpayaman. E ano sabi ng Bible? Sa mga apostol, ano sabi ni Kristo? Tinanggap ninyo ng walang bayad, ibahagi ninyo ng walang bayad. Amen. Anong pangalan ng iba? Pag hindi ka nagbigay, support sa Panginoon, ninatakawan mo raw ang Panginoon. Amen. Hindi tayo pinili ng Diyos. Eto, pakinggan natin ito mga kapatid. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot. Bakit ka pinili ng Diyos? Para parusahan? Hindi. Ayan ang linaw mga kapatid, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang nais niya. Kaya lang may gagawin tayo. Amen? So ginawa na ng Diyos yung bahagi niya. Gawin naman natin yung bahagi natin. Amen? Kasi karamihan kahit Kristiyano, ang nakikita yung pangako. Before yung pangako, may mga sinasabi, di ba? Yung tinatawag preposition, meron siyang unang sinabi bago yung pangako. Dapat muna gawin mo yung pangako. Ayun, yung sinabi, yung kondisyon. Pag hindi mo ginawa, huwag masahan yung pangako. Hindi ba sa lahat ng pangako ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano yun? Hindi ba yung preposition? Ano sumunod? At lahat ng bagay and all these things shall be added unto you. Pero may nauna, seek ye first. Lahat naman ang, di ba? May nauna eh. Sinusunod. Nakikita lang tayo yung pangako eh. Amen? Ano ba susunod? Yan nga, hindi tayo pinili upang bagsakan na tayo kundi iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay sa kasama niya. Maging buhay man o tayo ay patay sa kanya muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Ito, inulit naman dito. Magpalakasan tayo. Ang sabi, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Amen. Paano tayo magtutulungan? Ano, minsan kasi, may mga kasi sensitive. Halimbawa, nireview ka.
Tandaan natin sinabi ng prophets, open rebuke is better than secret love. Pagka tayo may sumasaway sa atin, pakinggan natin, huwag tayong magalit. Na yung pagsayaw na yun is constructive, not destructive. Hindi para tayo silain. Tinutulungan mo nga siya, di ba? Kanya lang, kung minsan tinutulungan mo, nagagalit pa sa iyo, pakialamero ka daw. Eh nga sinabi, magtulungan tayo eh. Kung ay isang kapatid abang naliligaw, tungkulin natin, tayo nakita natin, tungkulin natin na siya pala kasi encourage natin. Lalo na kung bago pa sa Panginoon. Kailangan ng encouragement. Pero pagka matagal na sa Panginoon, huwag mo na encourage. Tabakin mo na. Amen. Kaya sinabi ni Pablo di ba sa Corinto di ba? Nung una, mga bata pa kayo sa pananampalataya. Gatas ang binibigay ko sa inyo. Hindi matigas sa pagkain dahil hindi nyo pa kaya. Pero ngayon, tatagal nyo na. Diba? Gusto niya gatas pa rin. Nagagalit kayo pagka matatalas na salita ang inyong narinig. Hello? Isa-isahin nyo ang pahina ng Bible. Mas marami yung saway, yung rebuke, kaysa sa encouragement. Hindi ang Panginoon, pagka nangaral niya, matatalim niya. Ano sabi niya sa mga ang liit lang yung pananampalataya. Ang tagal na ninyo akong kasama hanggang ngayon. Di ba gano'n mga ng Panginoon? Bibigyan natin ng diin with authority. Amen? Ganun din sa mga bata, sa anak natin. Amen? With authority, pag pinapagalitan mo, hindi yung parang nakikiusap ka. Kaya marami ba hindi nakikinig parang nakikiusap pa yung magulang Hindi with authority. Amen. Kasi halimbawa ako bilang ama, pagka gumawa ng kalokohan yung anak ko, bilang ama, pahihiranin yung bilang ama sa kanya. Hindi ko siya pakikiusapan. Amen. Kasi pagka pinakausapan mo, wala. Tayo bilang mga Kristiyano, we have the authority. Pag nagkakamali, yung iba, i-apply natin kung ano sinasabi ng Bible. At doon kikilos ang Panginoon. Amen. Amen. Marami pa tayong malalaman. Kaya araw-araw tayo magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Asa na ba tayo? Tapos na ba yan? Kaya nga ito, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa. Palakasin ang loob. Huwag natin sisihin. Nagkamali na nga, sisisihin mo pa. Hindi. Magtulungan tayo. Magpalakasan tayo. Medyo mahina pa yung kapatid na yun, palakasin natin. Tulungan natin. Sabi, tulungan. Huwag pagtulungan. Iba yung tulungan kaysa sa pagtulungan. Tama ba? Kasi pagka pinagtulungan nyo yan, lalong matataon yan. Tulungan natin na maiyak. Pagtulungan natin sa dasal. Amen. So, yung mga kapatid na dapat natin ugaliin sa mga huling araw na ito. Ano pa? Susunod natin. Doon sa 1 John 3:1-3. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag tayo mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi kayo makilala ng mga makasalimutan ay hindi nila nakikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya kung sino talaga siya. Kaya, ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay magsikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ito ay paghahanda. Kailangan tayong malinis. Sabi nga,
kung simpanan, magpakabanal tayo. Amen? Kasi nga kaya yung tema natin sa ating abiding. Pagka ikay talagang naka-abide, nakakamit kay Kristo, yung kanyang larawan ay lalabas sa atin. Christ-likeness, at doon tayo tinawag. Kung hiwalay ka kay Kristo, paano mangyayari yun? Hindi mangyayari yun. Amen. So, bilisan natin. Doon sa 2 Peter chapter 3, sabi rito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalagatan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na hugong. Matutupo ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyo maging makadiyos. Ito yung bilin eh. Kaya kayo na, Christ-likeness, yun ang sikapin natin, maging katulad tayo ni Kristo. Kaya nga Kristiyano, dala natin ang pangalan niya. Hindi basta-basta. Kaya nga sabi ko, ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi. Gawin naman natin yung ating bahagi. Sikapin natin lahat ng kanyang pinag-uutos. Amen? Kaya kinakailangan na yung talagang lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Alam namin dapat yan. Huwag tayo manatiling bata sa ating relasyon sa Panginoon, sa ating pananampalataya. Kailangan mag-mature na tayo, mga kapatid. It's high time para malaman natin kung ano yung mga dapat pa natin gawin. So dito ko na lang muna tatapusin to at pupunta tayo sa huli. Ito, ano dapat natin gawin? Yun nga, naging bahagi tayo sa pamamagitan ng ating pastor team. Siya ngayon ang tumatayo ng pastor dito. At kabahagi na tayo ng SOG. Tama? At ang layo ng SOG to evangelize the whole Imus. May bahagi tayo sa kanya-kanyang community. Hindi naman tayo pupunta sa community ng iba dito sa ating community. Kaya nais ko pinag-pray, Lord, tulungan mo kami na mapagtayo ng cell group. Dahil yan cell group, kaya magiging lambat ang huli natin. Amen. Hindi ba nakahuli tayo noon ng Bible study sa inyo? Lalo pa? Kaya na, wala na eh. Nakahuli si Sister Ellen doon eh. Amen? Kaya kailangan manatili yun. Amen? Paano mananatili, Sister Ellen, kahit malayo na siya? Titiligan mo. Ibig sabihin, titiligan mo ng ano? Ng living water. Ano yung living water? Panalangin. Amen? Namatali kay Kristo. Marami naman doon di ba? At yung isang bunga nyo, di ba, nasa Cagayan, lumipat na ron. Yung bunga nyo pa rin yung kailangan manatili. Kasi kailangan manatili yung bunga eh. Di ba? Ano ng Panginoon? Go and make disciples. At sabi doon sa 15:16, nang dyan sabi, di ba? Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo upang kayo ay humayo, mamunga, at manatili ang inyong bunga. Mga kapatid, nasaan yung bunga natin? Nanatili ba? May pagmamalaki ba tayo sa Panginoon? Panginoon, yung bunga ko nanatili at nagbunga rin. Di ba? Dapat gano'n. Magbunga ka, tapos yung bunga mo magbunga rin. Di ba? Hello? Ako nais kong pagyabang sa inyo, may bunga ko, nagbunga rin. Sino yun? Pastor Tim. Di ba nagbunga siya? Sino bunga niya? Bunga niya, siya. Hindi lang yung bunga na itali pa sa kanya. At ngayon, nagbunga rin sila. Ayan, karga-karga yung bunga nila. Sabi pa kanina, nakausap si Sakari. May sinasabi sabi ni Sakari, Pastor, gusto ko pang ano eh.
magkaroon ng kapatid. Gusto lang kayo ng kapatid. Sabi ko, bakit? Gusto lang kayo ng basketball team. Sabi ko, bakit? Kasi may muse na kami. Sino? Si Mama Alice. Amen. So, pinapatawag ko lang kayo. Masyado pa seryoso. So, ngayon mga kapatid, pagka kayo nagbunga, diligan nyo. Huwag mong tigilan. Laging didiligan yan. Anong dilig? Panalangin. Amen. Amen. So, yung mga naging bunga natin, didiligan natin. Amen. Huwag natin iwanan. At yun ay magbubunga rin. Yun nga ang sinasabing, chain reaction yan eh. Amen. Yung bunga natin, magbubunga. At yung bunga yan, magbubunga pa rin. Tuloy-tuloy yan. Yun ang tinatawag na evangelism, tuloy-tuloy yan. Go and make disciples of all nations. Amen. Kaya yung mga bunga natin, naging bunga natin, patuloy natin para lang kahit wala na sila rito. Kahit nasa iba, na huwag magkaligaw-ligaw. At least makapunta sila sa ibang church na katulad dito ng pure gospel. Amen. So yun lang mga kapatid, ang, saan ba tayo? Doon tayo sa huli, punta tayo sa Romans 1. Dito tayo magwawakas. Ano sabi? Ito kasi, para tayo magtagumpay. Ito ang sinasabi. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Hello? Amen. Huwag natin ikahiya, i-share natin. Amen. Ang sabi, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaililigtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinakikita kung paano itutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ay ituturing na anak ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So mga kapatid, let us continue to share the gospel. Huwag natin ikahiya. Amen? Huwag natin ikahiya. Mag-share tayo sa ating mga komunidad, sa ating mga neighborhood. Amen? At ang salita ng Diyos hindi lamang sa pagsisisi, hindi lamang lumalabas sa ating bibig, kahit sa ating aksyon. Amen, kumisa dahil sa ating tilo, sa ating aksyon. Hindi ba may kasabihan ganyan? Action is louder speak louder than word, di ba? Ibig sabihin, nakikita rin sa kilos natin, sa pamumuhay natin, makikita niya. Amen? So yun lang po mga kapatid, ang nais kong pinahatid ng Panginoon sa bagay ito. Maging handa po tayo, malapit na. Kita-kita na, nararamdaman natin na malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na siya bumalik. At tiyakin natin, nakasama tayo sa babalikan. Amen. Kaya sa oras ito mga kapatid, tayo lalapit sa Panginoon, sama-sama tayo, na nawa ang pag-ibig ng Diyos ay siyang magbigtis sa atin. Hindi lamang ngayon, hindi sa araw-araw na ating buhay. Tayo pangunahan naman ng Espiritu sa ating paglakad sa mundo ito. At wala tayong ibang magagawa kundi lagi tayong magpapalinis sa Panginoon. Amen. Kasi kung may karamihan tayo, hindi tayo pag-ibig na tayo. Tumayo po tayo na gawin natin panalangin dito sa ating mga sarili. Magpalinis tayo sa Panginoon. Hallelujah. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love.
Panginoon, na kami patuloy pa rin nagkakasala sa iyo, Lord God. Kaya ba sa oras ito, patuloy mo siya sa atin ang aming mga puso, Panginoon. At kung ano mang nakikita mo, Panginoon, mga bagay na humahadlang, Panginoon, Lord God, sa aming paglapit sa iyo, Lord God. Pakalinisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming kaisipan, Panginoon. At kung ano mang, Panginoon, kinikimkim pa namin sa aming mga puso. Ito'y aming binibigay sa iyo ngayon, Panginoon, Lord God. Sinusurrender namin, Panginoon, aming kabuuan sa oras ito, Panginoon. Pakalinisin mo kami, Panginoon. Gawin mo banal ang bawat isa sa amin, Panginoon. Upang kami makapagsamba, makapagpuri sa iyo, Panginoon, ayon lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Sa ganang amin, Panginoon, ay hindi namin kakayanan ito, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na nananahan sa amin na siyang tumutulong sa amin sa lahat ng oras upang kami makain sa landas ng katwiran, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano kami, Panginoon, lumakad sa plano, Panginoon, na inilatag mo na sa aming harapan, Panginoon. Tulungan mo kami na huwag kami kumaliwa ang kumanan. Tumiretso lang kami, Panginoon, patungo sa iyong katwiran, Panginoon. Mamuhay kami nararapat, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito, Lord God, upang kami maging buhay na patotoo, Panginoon, sa aming kapaligiran, Lord God. Bigkisin mo kami, Panginoon, na iwagas at dalis na pag-ibig, Panginoon. At kami, Panginoon, ay mag-ibigan din sa bawat isa kung paano mo inibig kami, Panginoon. Magpatawaran kami, magdamayan kami, magtulungan kami, Panginoon. Sikapin namin, Panginoon, na ang pag-ibig mo, Panginoon, ang mamutawi, Panginoon, sa aming mga malapit. Mahalin namin ang bawat kapatid, Panginoon, ano bang katatayuan niya, ano bang kalalagayan niya, Panginoon. Sapagat kami, Panginoon, ay pantay-pantay sa iyong harapan, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na umibig ng umagas, Panginoon. Katulad ng pag-ibig na ibinagdama mo sa akin, Lord God. Sa oras nito, Panginoon, inaakit namin na kumikilos ka sa aming mga buhay, Panginoon. Pakakabanalin mo kami, Panginoon, at ihanda mo kami, Panginoon, sa mga araw na ito, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon, maging sa spiritual man o sa physical, Panginoon. Inaangkin po namin, Panginoon, na patuloy na kikilos, Panginoon, sa buhay namin ang banal na Espiritu at hindi kami iiwanan hanggang kami nananatili sa iyo, Panginoon. At kung kami, mga Panginoon, ay medyo naliliis na, Panginoon, huwag mo pahintulot, Panginoon, na kami lubusang mawala sa iyo, Panginoon. Kung hindi lalo kami kumapit, lalo kami umasa sa iyo, Panginoon, sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Tunay nga, sa ganang amin, ay wala kami magagawa, Panginoon, dahil may kahinaan kami, Panginoon. Subalit, pagka ikaw, Panginoon, ay sumasa amin, Panginoon, at kami sumasa iyo, Panginoon. Walang imposible, Panginoon. All things are possible with you. Kaya, Panginoon, sa oras ito, inaatin na po namin na sumasa amin ngayon. Let your mighty hand be upon each every one of us, Lord God. Madaluhin mo, Panginoon, na yung pag-ibig, Panginoon. Madama ng bawat isa sa ngayon din, Panginoon, Lord God. Madama ng bawat isa narito mula sa pinakabata, Panginoon. Madama namin, Panginoon, your holy presence, Lord God. We believe that you are here in our place, in this place, Lord God. We thank you, Father. We thank you, Jesus. So we thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon. Inaangkin na po namin, Panginoon, na kumilos ka sa aming mga buhay. Inaangkin namin yung Panginoon. Kami tuluyan ng Panginoon na mababago, Panginoon, simula sa oras ito, Lord God. Tunay na kami magiging bagong nilalang, Panginoon. Inside out, Lord God. We are ready to praise. Maraming salamat. Make us holy.